kailangan natin maintindihan bakit tayo tinawag ng Diyos sa isang malaking gawain na tinatawag na Body of Christ. Kaya yung ating pong title ng ating series ay tinatawag na One Body, One Love, Church, Covenant. Pag sinabing covenant, ito po ay isang banal na kasunduan. It's a sacred promise made between two parties. Okay, sa Bible po, ang ating Diyos, pag binasa nyo, He is the God of covenant. Ibig sabihin, Diyos siya na tumutupad sa mga kasunduan. So ganito po yan. Pag ikaw ay kinausap ng Diyos at sabi niya, anak, makikipagkasundo ako sa iyo, pero bibigyan kita ng pagkakataon makipagkasundo sa akin. Meaning, ikaw naman ay magre-reciprocate doon sa covenant na inaalok niya sa iyo. Parang ganito, anak kita, pero dapat ituring mo akong ama. Kasi pwedeng ganito, ituturing kitang anak kahit hindi mo ko ituring na tatay. May ganon. Tatawag niyo sa akin, tatay, tatawagin niyo akong amang nasa langit, pero hindi naman kayo nagpapakaanak sa akin kasi sabi niya, ang diablo pa rin ang sinusunod ninyo. Dahil patuloy pa rin kayo sa kasalanan. Pero ang tingin niyo sa akin, tinatawag niyo sa akin, amang nasa langit. Ganon din sa lupa, may mga tumatawag sa magulang na magulang, pero meron silang ibang tinuturing na magulang. Meron silang may tinatawag silang kapatid, pero hindi naman nila tinuturing kapatid kasi lagi nilang kaaway. Amen? So nagkakaroon po ng hindi tamang kasunduan o covenant. From the key verse of the month, Romans chapter 12 verse 10. Ayan po nakalagay po sa baba, pero pakita po natin mas malaki. Love each other in a way that makes you feel close like brothers and sisters. Okay, love each other in a way that makes you close like brothers and sisters. Sino po ditong may ka-close na kapatid? Okay. Paano mo masasabing close kayo? You hug each other, okay? You fight each other. When you are close to someone, natatanggal po lahat ng boundaries. Napansin niyo yun? Walang ops, hanggang dyan ka lang. Pag close kayo, kahit anong gawin niya, papasok sa room mo yan, manghihimasok sa buhay mo, gagamitin yung gamit mo, hindi ka magagalit. Pero pag hindi mo ka-close, kukunin lang yung cellphone. Ba't ginagalaw mo yung cellphone ko? May boundaries. Pansinin niyo po, there's a big difference when you say you are close versus to that you are close. Pastor, hindi ko naman kakilala to, hindi ko nga kadugo to, nakasama ko lang sa simbahan. Bakit kailangan namin maging close? Take note, this is God's word for His church. Yung mga hindi po sanay dyan at yung mga parang akala ninyo ay close na kayo sa isa't isa, there's something bigger that God wants you to receive today and the rest of this series. Because in Romans chapter 12 verse 10, God is talking about yung samahan ng isang simbahan through the life of Paul going to Rome. Ito kasi mga Romans, masyado silang stiff, kaya dapat sumunod ka doon sa mga patakaran sa kanilang simbahan na dapat ganito tayo. And then suddenly, Paul comes into the picture. At ang sabi ni Paul, dapat sa simbahan, o lalo na kapag mga nananampalataya kayo, hindi pwedeng yung parang formal-formal kayo sa isa't isa. God was telling Paul in the church of Romans na dapat pala ang pagmamahalan daw sa isang simbahan ay parang magkakapatid. Parang hindi nga lang basta magkapatid, close na magkakapatid. Love each other in a way that makes you feel close. Not really brothers and sisters, but feels like brothers and sisters, and give each other more honor than you give yourself. Okay? So, ang church covenant po, bigyan ko po kayo ng definition, is a promise to love and honor each other for all eternity, for we are family united by the blood of Jesus. Magkakaiba po tayo ng dugo biologically. Pero spiritually, iisang dugo ang dumadaloy sa atin. Ano yon? DNA, dugo ng Ama na nasa langit. Kaya nga nung nagturo si Jesus paano mag-pray, ganito dapat tayo mag-pray. Ama naming nasa, meaning lahat po tayo ay tumatawag sa iisang Ama, ibig sabihin kung tumatawag yung katabi mo sa Amang nasa langit, kapatid mo yan.
Ngayon, wag nating maliitin lang na isang church lang ito. Pag yung ibang taong na nasa ibang church, tumatawag din sa amang nasa langit, ibig sabihin, kapatid din natin yon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, kami lang ang ligtas. Sila, hindi nila namin sila kaanib sa simbahan, hindi sila pwedeng maligtas. Dahil sila rin po ay tumatawag sa isang ama, kapatid din natin sila. Maaaring nalinlang lang sa mga turo kasi mas mahal nila yung kapatiran nila, hindi nila mahal pag nasa ibang church, pero yun po yung inaayos natin sa ating simbahan. Dahil kapag ikaw ay totoong anak ng Diyos, hindi mo dapat tinatangi ang minamahal mo. Hindi mo dapat pinipili yung mamahalin mo lang. That is why in a local church, dapat mahal mo lahat. This command that was given to the Roman churches by Paul from the Lord must be applied to all churches. Isipin nyo na lang kung ganito magmahalan ang mga nasa simbahan, you are trained to love each other as brothers and sisters, which is hindi po lahat na train sa bahay, hindi lahat naturuan sa bahay, pero tuturuan ka sa simbahan. Take note, ito po yung picture nito. Pag uwi mo sa bahay, alam mo na kung paano magmahal. Saan ka natuto? Sa Panginoon, sa simbahan, sa church. Ulitin ko po, dahil hindi naman lahat ng magulang ay Kristiyano pa, hindi naman lahat ng anak ay Kristiyano, hindi naman naituro po, ganito pala dapat mahalin ang mga nasa Panginoon, ganito pala dapat magmahal, like closer, like brothers and sisters. Ngayon, kayo pong mga nakikinig ngayon, na alam ninyo na kapag kayo po ay nasa bahay, hindi ganun ang pagmamahal. Pag uwi nyo, alam nyo na kung paano magmahal. Okay, paano daw mamahalin ang mga nasa bahay? Like brothers and okay. But the context is, these are for the faithful. But in general, pag sinabing love, kailangan magkaroon ng closeness. Pakisabi nga po, closeness. At dito po, nagkakaroon ng, sabihin na natin, we have to remove some of the boundaries that we are setting to people in our lives. Pastor, kailangan ko mag-ingat kasi hindi ko naman talaga kilala tong ka-church na ito. This is where the enemy will try to strike you and divide you and his church. Mamaya pag-usapan po natin yan. Pero dito muna tayo mag-focus. Give each other more honor than you give yourself. Say the word honor. Okay, the word honor in Hebrew is kabod. Kavod. Kavod. Okay? Ang ibig sabihin po nun, timbang, bigat, weight. Ibig sabihin, when you honor, binibigyan mo ng timbang. Okay, bakit kailangan po nating matutunan yung salitang kavod or honor? Okay, listen to this. Sa Hebrew, or sa Bible, nung ang mga tao po ay nagkasala, nakita nila that they are far from the Lord, Adan and Eve, nung dumating si Lord, nagtago sila. Kasi ramdam nila ang bigat ng presensya ng Diyos at alam nilang may parusang parating sa kanila dahil sila ay tumalikod sa Diyos. The Israelites, every time they hear the word of God, kaya sabi, Lord, hindi kayo pwedeng humarap sa akin hanggat hindi ko kayo tinatawag because there is a big difference ng bigat ng presensya ng Diyos. Parang hindi lang maiipit pero mamamatay, masusunog ka talaga sa pag nakita mo ang harap-harapan ng presensya ng Diyos. And it goes to the generation, kaya yung mga hari po noon, meron silang tinatawag na King's Chamber. Yung King's Chamber, ang pwede lang pong pumasok doon ay yung mga pinapapasok ng hari. Pag pumasok ka doon na hindi ka pinapatawag ng hari, anong gagawin sa'yo? Papatayin ka. Dahil may bigat ang presensya ng king. Saan galing yon? Sa presensya ng Diyos. That is what we call honor or kavod. Maganda po sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, tinuruan mag-honor yung mga bata noon. Ewan ko ngayon kung tinuturo pa. Di ba kapag papasok ka sa bahay o kaya pagising, pag nakita mo ang nanay at tatay mo noon, ano pong ginagawa nyo? Sigurado yon, magmamano ka. Ngayon, pag nakita yung nanay at tatay, dinadaanan. Ano pa? Kikilayan, iilungan. Okay, wala nang honor, wala nang kavod, walang bigat ang magulang ngayon. Pero noon, ganun pala yung honor, may bigat, mayroong value, may halaga. At dahil may halaga, pinupuntahan mo, nilalapitan mo, hindi mo lang binabaliwala, hindi mo lang dinadaanan. Kasi may value, may honor. Amen. Okay, lagay natin sa church context. Kasi sa bahay, madali lang yan. Dapat, sana.
kung naituturo sa bahay. O ngayon sa church. Sa church po, sabi dyan, honor, give each other more honor, hindi lang honor, more honor, pakisabi nga, more honor than yourself. Ibig sabihin, bago mo daw bigyang halaga yung sarili mo, which is alam mo namang para sa'yo, mahalaga yung sarili mo, mas pahalagahan mo daw yung iba. Huwag ka na dapat nag-iisip ng ganito, hindi naman ako pinapansin sa church, ba't ko sila papansinin? Ikaw ang unang pumansin. Parang ayaw niyo yata. Kasi may mas honor sa'yo yung ka-church mo. According to the word of, pastor, ang tagal ko na nauna pa nga ako sa simbahan dyan, di nga ako pinapansin eh. Alam niyo kung may unang magrereklamong hindi pinapansin, ako. Daan-daanan lang ako eh. Pero okay lang yun. Magtuturo pa rin ako sa inyo. Kasi dapat i-honor natin ang isa't isa. Why? It is the Word of God. Kung ikaw ay may Kristo sa puso, dapat alam mo ang paggalang, pagpahalaga ay hindi lang para sa gusto mong pahalagahan. Kasi yung gusto mo, pag gusto mo, lalapitan mo eh. Hello, praise the Lord, nandito ka ngayon, saya-saya ko. Pag yung hindi mo gusto, nandito pa yan. Nag-attend pa yan. Yeah? Meron po tayong selective honoring. The Bible clearly tells us, hindi mo i-honor lang yung gusto mo, i-honor mo lahat. Minsan kapag kaaway mo na, ayaw mo nang i-honor. No, pati kaaway. Give each other more honor. Amen? Okay, yung iba kasi, meron tayong tinatawag na yung kalibel ko lang. Pag hindi ko nakalibel, hindi ko na-i-honor. Alam niyo po, ako po, I tried to practice kasi pinakita rin sa amin to ni Bishop Frank noon. Lahat ng tao po talaga, in all area, all aspect ng buhay, kahit sino pa yan. Kasi nga, minsan, we have this natural instinct na ang i-honor mo lang, selective yung gusto mo lang. Yung mabait lang sa'yo. Alam niyo po ang totoong honor, kahit yung mga taong hindi ka honor-honor, ino-honor mo. Okay. Try nyo po, try nyo. Kasi madali pong bumati sa taong palabati. Yung alam mong pag sinalubong mo, sasagot, ngingiti, babati. Subukan yung bumati po sa hindi kayo binabati. Or, subukan nyo to. Madali po kasing bumati doon sa, mag-reach out, doon sa mga, alam mo naman talagang kayang mag-reach out din. Hindi, subukan nyo lang. Halimbawa lang po may mga namamalimos, batiin nyo po sila. Hindi nyo lang bibigyan, pero batiin nyo po talaga. God bless you, sabihin nyo dun sa mga, subukan nyo po. Para magkaroon po kayo ng honoring spirit. Kasi yung honoring spirit na meron tayo, galing sa mundo. Pero yung totoong honoring spirit galing kay Lord, lahat po inaabot niyan. Kahit yung mga taong ayaw sa'yo, aabutin mo yan. That's honor. Yung mga taong may naitanim na sa'yong hindi maganda, aabutin mo. Honoring po yan. Kaya sabi mo sa akin mo, I honor you. Okay? Huwag po kayong magkaroon ng mindset na, nasa church naman ako, ino-honor ko naman si Lord. Ang tanong, ino-honor mo ba yung mga kasama mo sa church? Ito yung medyo lalabas tayo. Paano kung hindi natin ka-church? Honor each other, give more honor than you give yourself. Kung yan po ay kamananampalataya, kung yan ay iisang Diyos lang din ang tinatawag, still honor them. Batiin natin sila. Huwag niyo sabihin, ibang religion yan. It doesn't matter kung iba po ang religion po nila. Ang mahalaga po, may totoong honor sa puso mo. Nagaling. Di ikaw ang may Diyos. Kesa naman ginaya mo siya. Hindi sila namamansin yung religion nila. Huwag niyong gayahin, religion nila yon. Ang ating Diyos, walang relihiyon na tinatangi. Church covenant is a promise to love each other for all eternity, for we are, please highlight that word, for we are a family united by the blood of Jesus. Pakisabi sa katabi mo, we are family. Ako po'y naniniwala sa bahay ninyo, lahat kinakausap ninyo. Ako po'y naniniwala sa bahay nyo, lahat ay mahal nyo. Okay. Isang sirang bahay at tahanan kung meron po kayong tinatangi sa loob ng bahay ninyo. Halimbawa, kami po whatever happened
sa loob po ng bahay namin, hindi pwedeng hindi po namin patawarin at tanggapin. Kasi mahal namin ang isa't isa sa aming bahay. Bakit? Kasi kami po ay isang pamilya. Pakisabi nga po, pamilya. Okay, church, we are a family. United by, hindi, pastor, hindi ko, kahit ipacheck mo pa yung dugo ko, hindi pareho dugo namin nitong katabi ko. Hindi pwede. No. We are not biologically related to each other, but we are spiritually related by the blood of Jesus. Tandaan niyo po yan. Kung ikaw ay totoong may Kristo at tinanggap mo siyang tagapagligtas, tinanggap mo siya na Diyos ng buhay mo, ikaw ngayon ay nalinis na sa pamamagitan ng dugo. Ibig sabihin, dumadaloy na sa iyo ang blood of Jesus. Pare-pareho po tayo, magkakapatid, isang pamilya po tayo. Okay, yung context po sa bahay, ilalagay ko po sa context sa church. Ibig sabihin, kung meron kang itatangi lang sa simbahan at sasabihin mo, hindi ko siya kakausapin dahil siya ay hindi ko ka-level at siya ay hindi ko makakalimutan yung ginawa kasi siya ay ganito, ganyan, ibig sabihin, hindi mo naintindihan ang konsepto ng pamilya. And you are disregarding honor from the Lord. Kasi hindi mo pa naintindihan na dapat pala i-honor natin ang bawat isa sa isang simbahan. Pamilya. At some point, kailangan magkaroon ng pagmamahalan at honor sa isa't isa. Kailangan magkaroon ng closeness like brothers and sisters. Pastor, may ka-close naman ako sa church. Ilan? 3. Meron po kami, 2 kami. Close na close po kami. Paano yung iba? Ayaw mo maging kapatid? Kayo lang magkapatid sa church? Kayo lang ang magka-church? This is where the problem comes in dahil may mga matitigas ang puso na ayaw tanggapin na ang simbahan na binigay sa kanila ng Diyos ay hindi lang isang organisasyon, hindi eskwelahan lang, pero isang pamilya. Hindi ikaw ang pipili ng kapatid mo. Ang Diyos ang pumili ng kapatid mo. Kaya magpasalamat ka sa katabi mo, sabi mo, salamat binigay ka ni Lord. Hindi mo pinili yan. Oo, pwede sabi, Pastor, pinili ko mag-attend dito sa One Love, pinili din ng Diyos na dito ka pupunta. Kasi kung hindi pinili ng Diyos na mapunta ka dito, hindi mo magiging kapatid yan sa local church. Pero kahit na hindi mo kapatid yan sa local church, kung tatawag yan sa isang ama, kapatid mo pa rin yan. In the big church. Hindi nga lang kayo nakikita. Nagkataon, pareho kayo local church. Pastor, ayaw ko siyang makita. Pwede ba ako lumipat sa kabilang church? Makikita pa rin kayo sa impyerno. Bakit, Pastor, sa impyerno? Hindi mo pinatawad eh. Ang ginawa mong solusyon, lumipat ka ng church. Bakit? Kasi ayaw mong patawarin yung kaaway mo doon sa parehong church. Saan kayo makikita? Sabi mo, Pastor, di ba, tagapagligtas ko si Jesus, tinanggap ko naman si Jesus. Kung totoong tinanggap mo si Jesus, patatawarin mo siya. Yung mga maling konsepto ng tao. Hindi, Pastor, matigas talaga matigas. Ayaw niya. Ang totoo, hindi naman siya yung ayaw, ikaw. Kailangan po talagang maranasan nating lahat ito para malaman mo kung aktibo ba talaga ang banal na espiritu sa'yo. Kasi madali pong mahalin ang taong mahal ka. Di ba? Sabi sa'yo, I love you too. Paano pag nag-away kayo? Sabi ng asawa mo, I love you. Ano sabi mo? Katatapos mo lang ako, tapos I love you? Di ba ganun yung mag-asawa? Pero pag yung asawa mabait sa'yo, I love you. Anong sagot mo? I love you too. Yeah? Yung mga kapatid nyo, ganun din. Pag mahal ka, ang daling mahalin. Pag nag-away ng kapatid ko, anong I love you? Kaaway lang natin kanina, inaway mo ako, anong I love you? Ganun din po sa church. We should stand with the teaching of the Lord Jesus Christ, with God Himself saying, we should give honor to one another. More honor. Okay? Mas pahahalagan natin ang bawat isa. Malinaw po ba? Okay. Kailangan po, umikot po dyan ang puso at isip natin dahil ito pong context o ito pong passage na susunod ko pong babasahin was written by Paul para maintindihan natin bakit po tayo pinagsama-sama ng Diyos. Okay, but before we go there, I just want you to practice po, simulan niyo po sa ganito. Honor starts with greeting one another.
1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 27. Tignan niyo po ito. Ito po ay patungkol sa body of Christ, wherein the Lord, through the life of Paul, has written the very concept of the church, the very concept of the body. Na ito po ay matinding katuruan kasi gustong ipakita ng Panginoon na kailangan talaga na mahalin natin ang bawat isa sa loob ng simbahan na ito bago yung labas. Ito munang loob. Because we want to spread the love of God outside the church, sa community natin, kailangan po nating pagtibayin ang pagmamahalan sa loob ng simbahan natin. Okay. The body of Christ. A person has only one body, but it has many parts. Pakitignan yung katabi mo kung dalawa ang tenga, may ilong, may bibig, many parts. May paa, may kamay, may mga daliri. Okay, 10. Okay? So may many parts. Nakukuha po ba? One body, many parts. Malinaw po ba? Okay, tutuloy ko po. Yes, there are many parts, but all those parts are just one. Okay, pinahikot ni Paul para maintindihan ng mga taga-Corinthians na kahit isa yung katawan mo at maraming parte, isang katawan lang yan. Hindi lang puro kamay, pero kahit na iba-iba yung parts, isa lang yung may-ari, iisang katawan. Okay, Christ is like that too. Sino si Christ? Si Jesus. So si Jesus daw, ganyan din. Paanong si Jesus? Sabi ni Paul, some of us are Jews and some of us are not. So yung mga kausap niya na nandoon sa Corinthians church, local church ng Corinthians, sabi niya, yung iba sa atin dito ay Hudyo at yung iba naman sa atin dito ay hindi Hudyo. Some of us are slaves and some of us are... Yung iba sa inyo dito, alipin, may amo kayo. Yung iba dito, mga amo kayo. Yung iba dito, nagtatrabaho kayo sa ganun. Yung iba, may sarili kayong negosyo. Okay? He was talking about the differences of the aspects of people. Iba-ibang aspeto, iba-ibang area ng buhay, but we are all baptized to become one body through one Spirit. Ito yung mahalaga. Dahil tayong lahat ay sumampalataya sa isang Panginoon na si Jesus, tayo ay ginawang isang katawan. Kahit na iba-iba po tayo ng level, kahit iba-iba tayo ng lahi, pangalan, kahit yung iba sa inyo, Hudyo o hindi, isang katawan tayo. Ito mahalaga. Through one Spirit. Take note. Anong Espiritu ito? Ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Saan galing po ito? Ito yung hininga niya kay Adan at kay Eva, na nawala po, namatay nung sila'y nagkasala, na sa pamamagitan ni Kristo Jesus, pinilinis ang ating katawan para muling matanggap natin. Kaya ang isang taong naniniwala na sa Panginoong Jesus ay bumababa na sa iyo, sa iyong pananampalataya, ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, the breath of God from the beginning kay Adan at kay Eva, mabubuhay sa iyo. Kaya hinahanap mo na ang simbahan. Dati hindi. Kaya hinahanap mo na ang Word of God. Dati hindi. Kaya hinahanap mo na ang fellowship. Dati hindi. Kaya naghahanap ka na ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pagbabasa ng salita, dati hindi. Why? Kasi buhay na yung spirit mo. Bakit ka kumakain? Kasi buhay yung tiyan mo. Buhay yung katawan mo. Hindi na po kakain ng patay. Walang iiyak na tiyan. Uy, gutom na ako. Wala. Bakit ang mga tao'y naghahanap ng simbahan, naghahanap ng fellowship, ng Word of God, ng pray? Kasi buhay po yung Spirit. You listen, we are all given that one Spirit, the Spirit of God. Okay. All. Pagsabi nga po, all. Okay. Since you are now in a local church, and Paul was telling, iba-iba tayo ng may marami tayong differences, pero iisang katawan tayo, meron tayong iisang espiritu. And he said in verse 14, and a person's body has more than one part. It has, inulit na naman niya, isang katawan daw ng tao, maraming parte. But, sabi niya in verse 12, the foot might say, baka daw sabihin ng paa, I am not a hand, so I don't belong to the body. But saying this would not stop the foot from being part of the... Ayan na yung mga makasarili. Hindi daw pwedeng sabihin ng paa, hindi naman ako kamay. Pero kahit sabihin daw ng paa na hindi siya kamay, parte pa rin sila ng iisang. Amen? Okay?
And hindi rin, the ear might say, I am not the eye, so I don't belong to the body. But saying this would not make the ear stop being part of the... O ito naman, hindi na lang, yung isa kasi nag-compare. Sabi nung nagko-compare, hindi naman ako kamay, paa ako. So hindi ako part ng body. Hindi. You are still part of the same body. Ito naman, makasarili, mag-isa na nga lang. Sabi niya, hindi ako mata. Sabi ng ear, hindi ako mata. Pero part ka pa rin ng body kasi nakakonekta ka pa rin sa isang. Nakukuha po ba? If the whole body, verse 70, were an eye, it would not be able to hear. And if the whole body were an ear, it would not be able to smell anything. Kayo po ba, papayag kayo, yung katawan ninyo, puro ilong? O papayag ka ba, puro mata? Puro paa? Pastor, gusto ko puro kamay para maraming trabaho, di ba? Habang nagwawashing, nagluluto, nagwawalis, naliligo, lahat na. Sabay-sabay. You see, sometimes we think that way. Gusto natin pare-pareho tayo para magkakasundo kami. Gusto namin pare-pareho kaming mata. Gusto namin pare-pareho kaming paa. Hindi nga ganun po ang church. Magkakaiba talaga. Ibig sabihin, sinasabi sa atin ni Pablo, sa church pala, pwede palang mangyari yon. Na may mag-isip sa church, hindi naman ako kasi nasama sa church na yan eh. Kasi hindi ako pinapansin dyan eh. Hindi naman ako kabilang sa grupo na yan kasi ayaw nila akong kasama eh. Kasi pinaparamdam nila sa akin eh. Pwede pala yun, ano? Pwede ka rin, yun yung nag-compare. Pero meron din yung makasarili. Hindi kasi ako bilong sa kanila eh. Puro sila magaganda, ako mas maganda. Mga pangit sila eh. Compared sa akin, ha? Meron palang ganon, ano? Yung nag-iisip ng ganon. Parang katawan na nilagay ni Lord sa church, through the Word. So, many parts, each part of the, verse 18. If each part of the body were the same part, there would be no body. So, hindi pwedeng pare-pareho po talaga tayo. Hindi pwedeng iisa yung ating mga ugali, iisa yung ating kayang gawin, hindi iisa yung ating gusto, iisa yung trip mo. Magkakaiba po talaga. But still, we are one body. But as it is, God, listen to this, God put the parts in the body as He wanted them. Listen to this. Praise the Lord. Ang galing ni Lord. Nilagay niya talaga yung part daw ng body mo kung saan dapat nakalagay. Ang galing ni Lord. Sabi niya, ganyan ang church. Nilagay ka ni Lord kung saan ka dapat magcha-church. He made a place for each one. You were chosen by God. Sometimes we think, hindi, pinili ko yung church na yan. Diyan talaga ako, yan talaga ang ginusto kong church. Ako nga rin po, nagtatanong, sabi ko, bakit ba Lord sa bungabon mo ako dinala? Though I know na gagamitin ako ng Panginoon, pero hindi ko alam na sa bungabon. Pero nung nakita ko na bungabon talaga ako nilagay ng Panginoon, yung heart ko grinow ni Lord para sa mga taga-bungabon. And I'm glad, I'm happy kasi ang ganda po sa bungabon. Tanong niyo bakit? Taga rito kayo eh. Kailangan na, sabi ko, Lord, salamat kasi nilagay mo ako dito. You made a place for me here. And God has placed each and one of you here. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Kung ikaw, pwede ka magkamali. Kung pipiliin mo saan ilalagay yung ilong mo, baka magkamali ka. Pero ang galing ni Lord, alam niya kung saan ilalagay yung ilong mo. Kung pipiliin mo saan ilalagay yung kilay mo, perfect si Lord. Pero kung ikaw ang pipili, maliligaw yung kilay mo. Ma-out of place. God is so good. He placed a place for each one. So, there are many parts. Inulit-ulit. Third time. Many parts but only one. Okay, may ano po ako sa inyo. Sa Bible study po, pag inulit na po ng 3 beses sa isang passage, ang isang salita o ang isang verse, ibig sabihin, itatak mo sa utak mo at huwag mo nang kakalimutan. Okay, ganun po sa Bible study, sa passage. Isang passage, 3 beses nang lumitaw ang isang salita o isang verse, huwag mong kakalimutan. Pangatlo na po to. Sabi, there are many parts but only one. Okay, marami tayo sa church, pero iisang
Magkakaiba tayong parte, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba po tayo ng gusto, iba-iba po tayong lahi, ng family name, ng pamilya, pero we are one. Okay, sabi mo sa kanila, huwag mo nakakalimutan yan. Okay, tinuloy pa. Hindi pa tapos. The eye cannot say to the hand, I don't need you. Ayan, may mga ganyan daw. Hindi lang nagko-compare, hindi lang selfish, meron pa nagsasabing ganito, kahit naman wala sa buhay ko yan, mabubuhay ako eh. Sometimes we think like this, we talk like this. The eye cannot say to the hand, I don't need you. So, and the head cannot say to the foot, I don't need. Grabe, ang tindi nung head, ano? Sabi niya sa paa, I don't need you. Nasabi niyo na ba sa paa niya yun? I don't need you. Pero may mga ganun pala sa church. Hindi kita kailangan. Hindi ko kayo kailangan. Hindi pala ganun ang gusto ng Panginoon. No! Sabi ng verse 22, no! Those parts of the body that seem to be weaker are actually very... Ay, grabe. Yung akala mo daw na mahina at walang kwenta na parte ng katawan mo, yun pala ay actually very... Sometimes we think highly of the parts na nagagamit natin. Like kamay, yung bibig natin, yung utak natin, napapahalagahan natin. Pero sabi, pag hindi daw masyado nagagamit o walang halaga, feeling natin hindi na importante, ayaw na natin, I don't need you. Ganun na po tayo mag-isip. Mga kapatid, no. Ang totoo, kung mas mahina, kung hindi ka pansin-pansin, yun ang dapat pahalagahan. Hello? Okay, may tuturo po ako sa inyo. Hindi po lahat ng pumapasok ng simbahan at napapabilang sa isang simbahan, you will see them with an active faith or life in the Lord. Some and most of the people who will come to church will present their weaknesses and will present their damaged life o yung mga error ng buhay nila. But it doesn't mean that we don't need them because actually the Bible said, one day you will see na sila pala'y mahalaga at mas mahalaga pa as we help them grow. Why? Because those who experience a lot of failures, a lot of loss, damages, error sa buhay nila, sila po yung mas kailangan ng pagmamahal ng Panginoon. And when they receive that love, they will be covered by that love. Sila rin po yung makakapagpaliwanag paano mamahalin yung mga taong hindi ka mahal. Mga kapatid, God is telling us, we need one another. Hindi mo pwedeng sabihin doon sa isa sa ka-church o dalawa o tatlo o isang grupo, I don't need you. No, actually, we need each other. Magtaka ka, bakit kaya si Lord binigyan ka ng dalawang mata, dalawang paa, dalawang kamay? Isa lang naman gagana na eh. Isang mata, gagana, mabubuhay na ako eh. Pero ba't dalawa? Bakit 10 mga daliri, kamay at paa? Dalawang tenga, isang ilong, ay ilong na maganda. Bakit? Kasi alam ni Lord, kailangan ng bawat isa niyan na magtulungan. 10 daliri. Kung uminom ka mag-isang daliri, mahirap. Bakit binigyan ka ng 10? Para mahawakan ko tong dalawa. You see, you don't question the Lord. Lord, bakit ginawa mo akong ka-church dito? Hindi ko naman to kailangan eh. Sa totoo, siya nga may kailangan sa akin eh. Like this. We sometimes think, I don't need you. Listen, hindi mo alam, yung palang ka-church mo na yun na sinasabi mong hindi mo kailangan, pinagpe-pray ka matagal na. Nakunin ka na ni Lord. Ay, no. Na baguhin ka ni Lord. Siya pala nagpe-pray nun. Kaya pala nagbabago ka, yung inaaway mo sa church, Lord, baguhin mo naman kasi hindi niya ako binabati sa church, baguhin mo sa Lord. Lord, pagka inaaway niya ako, baguhin mo siya, Lord. Siya pala yung nagpipray ng pagbabago mo. Ikaw hindi mo napapansin, may kailangan baguhin sa'yo kasi ang taas-taas mo. Di ba ganun yung mga pride? Hindi naiisip na sino makakakita may kailangan baguhin sa'yo? Yung nakakakita sa'yo. Kaya yung sinasabi mong ka-church mo na you don't need, siya pala nagpipray sa'yo. Kaya nag-humble ka na eh. Kaya unti-unti ka na nagbabago kasi may nagpipray na sa'yo. They are very important actually. So wag natin silang maliitin. And the parts that we think are not worthy are very much the parts that we give the most care, and we give special care to the parts of the body that we don't want to show. Okay, ito literal po, the private parts, kaya they are private parts, we hide them, we don't want to show them. Listen to this.
there are private things or people in the church that we don't want to show off. Just like this. Sa isang simbahan po, nasabi ko na ito kanina, hindi po lahat magagandang buhay. Marami dito hindi magandang buhay. But when you become part of the body, there are private things na hindi natin kailangan ipagsabi sa iba. Halimbawa lang, may nag-testimony dito. Ako po'y dating prostitute. Tapos, ka-church mo, ay, prostitute pala yan, pare. Nakausap yung mga kumpare ngayon, pare, may prostitute doon sa church namin. Mare, prostitute pala yung kasama namin sa church. Private eh. Kailangan itago natin yun sa ating body. Hindi na kailangan, nakukuha po ba? Sana. Okay, kasi meron po talagang mga makikilala kayo sa church na dating ganito, dating buhay niya. Ako man din, pag nalaman niyo yung dating buhay, ay si pastor pala namin, dating gano'n. Private. Hello? Eh yung iba kasi, hindi marunong mag-private. Nilalantad lahat. Subukan ninyo, ilantad niyo yung katawan niyo sa labas kung magsasaya kayo. Ang tawag sa inyo, baliw. Eh yung iba ganun sa church. Ka-church nila mismo, nilalantad nila yung mga pangit na buhay. Nilalantad nila yung mga pangit na ginagawa. O kahit kasalukuyan. Eh wala pang ang ginagawang pangit, may pangit na gagawin yan. Ginagawa na ng kwento. Hindi maganda. Hindi po yun church. Listen to this. We must give special care doon sa mga hindi natin dapat ipakita at ilabas. Nakukuha po ba? You will know it. Kasi nga po, isang church tayo, isang katawan, malalaman nyo po lahat. Magkakaalaman po talaga. Wala po tayong maitatago sa isa't isa because we are one. The more beautiful parts, ito, tignan nyo to. The more beautiful parts don't need special. Oh, di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi mo na kailangan ng special care. Sabi mo sa kanya, maganda ka na eh. So, sino daw po yung kailangan ng special care? Yung mga pangit. Hindi, joke lang. Yung mga may pagsubok, yung mga nahihirapan, yung mga sugatan. Kaya kapag may sugat, binibenda po natin yan eh. Pagka merong may sakit, ino-hospital po yan. They need special care. Pero kung okay naman yung faith mo, you're actively alive, spiritually alive, you don't need special care. Kaya you will never hear me or sometimes siguro po, sasabihin ko sa inyo kung ano man po yung aking kailangan na panalangin, doon po ako nagre-request. But most of the time, yun naman po ang kailangan ko po talaga. God did this so that our body would not be divided. Listen to this. Para daw po walang division, kailangan makita po natin ang pagpapahalaga sa isa't isa. Kailangan po nating i-honor ang isa't isa. Kailangan makita natin ang halaga ng bawat isa. Pakisabi ka sa akin, may halaga ka sa akin. Kailangan lahat ng part ng body, from head to toe, lahat ng, hindi pwedeng may itatangi. Kailangan makita po. Pwede po ba yun, mga kapatid? Can I ask a favor from you, church? Hindi po tayo magkakakilala pa lahat. Pero try nyo pa rin kilalanin ang bawat isa. Ngayon, kung may malalaman po kayo na mali, na pangit na ugali nung kinikilala ninyo, let me tell you something, pareho kayo. Na kailangan nyo si Lord. Kasi pareho naman kayong meron din namang flaw, may error sa buhay, that's why we come to God. Still, kilalanin mo pa rin, mahalin mo pa rin, i-honor mo pa rin. Para walang division, wag mo siyang itatangi na ayaw ko sa kanya kasi hindi kami magkasundo. All the more, pag hindi kayo nagkakasundo, mas lalo mo siyang ipag-pray. Pwede po ba yan? Mas lalo mo siyang intindihin. Mas lalo mo siyang hindi pastor, tagal ko nang iniintindi. Masisira na ulo ko, kakaintindi sa kanya. We are one body. Ito mamaya tuloy ko pa. If one part of the body, God wanted the different parts to care the same for each, paki-highlight nga yan. Okay, tingin po dito. God wanted the different parts to care the same for each. Okay, listen. Hindi pwede, halika kayo dito, Adriel at saka BJ, halika kayo dito. Hindi pwedeng pag si Adriel, dahil si Adriel may sarili ng bahay, may negosyo, ito siya estudyante, pag binati ko yung may pera, ganito, Hi Adriel. Hi. Praise the Lord, nandito ka. Okay? Tapos yung isa, estudyante, walang pera yan eh. Hindi pa ako nililibre dito eh.
Oy, nya ka pala. Yeah, parang wala lang. Sabi ng Bible, care the same for each. Yan, dyan tayo may problema. Kasi yung tropa mo, pag binati mo, ay, trabaho. Yung kagalit mo, dapat pag binati ko si BJ ng, ay bro, praise the Lord, nandito ako pala. Dapat pala, ganun din ko rin babatiin yung isang kapatid ko. Bro, dito ka pala. Hindi yung isa kinikiss ko, yung isa sinusuntok ko. Kasi pinipili mo kung sino yung ikikare mo. Huwag sa church. Gawin nyo sa labas yan. Hello? Okay, thank you. Mga kapatid, nasa church kayo eh. Nagkataon dito kayo napunta sa church. I-apply natin yung Bible. Kung sa organisasyon nyo sa labas yan, pwede yan. Pero wag nyong tignan na organisasyon ang church. Pamilya to. So kung meron po kayong ganyan, mamaya, pag nag-pray tayo, i-repent nyo, isuko nyo kay Lord. Lord, ganun pala ako. Hindi ko pala kinikare yung isa, nakakatulad ng pag-care ko doon sa isa. Kasi naalala ko yung ugali niya, nagpakita sa akin ng attitude, kinilayan ako nagsalo, talaga Hindi ako ni-replyan hindi nga ako binati ng birthday ko No. Even though we are part of one body. Pakisabi nga po, one body. Okay, if one part of the body suffers, then all other parts suffer with it. Ayan. Pag may isa daw parte ng katawan na nahihirapan, na yung pananampalataya niya ay na-challenge, dapat po pala apektado tayong lahat. We should be praying for that person. Hindi aksidente na ganun ang nangyayari sa kanya at alam nating lahat. Hindi para pagkwentuhan siya, pero para tulungan siya. Ganon din po pag may sugat tayo. Anong ginagawa mo sa sugat? Buong katawan, kikilos para sa kanya. Masasaktan buong katawan mo. Yung ulo mo masasaktan, yung katawan mo, hindi lang yung part, hindi yung ganito. Ay, nasugat ako sa kamay. Ang sakit ng daliri ko lang. Hindi po Buong katawan, nadadamay po yan. Why? That is what a church is. When one part suffers, everything suffers. Pero ito maganda. When one part is honored, then all the other parts share its honor. Pag may parte daw na naitataas, dapat buong simbahan ay natataas, nagagalak para sa tinataas na yon. Amen? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. As so I end the passage, hindi pa po yung points, yung passage. All of you together are body of Christ. All of you. Kausap niya po yung mga taga-Korinto. Lahat kayo, kahit magkakaiba kayo, kahit iba-ibang parte kayo, you are all body of Christ. Each one of you is part of the, let us read first Romans chapter 12 verse 4 to 5. Each one of us has one body, and that body has many parts. In the same way, we are many people. Many people, marami po ba tayo dito ngayon? But in Christ, we are all one body. We are the parts of the body. And listen to this. Each part belongs to all the others. Ayan na, medyo lumalalim na. We are all part of the body, different parts, but each part belongs to all. Grabe to. Kahit daw pala iiba-iba tayo ng parte, isang katawan tayo, at bawat parte pala, you belong to the other part. We are part of the same body, we are of one body, and each part belongs to all others. Ibig sabihin po pala ganito, Pakinggan niyo po to, Pag may nawala, halimbawa lang, pag may nawala na parte ng katawan mo, halimbawa, nakatulog ka, paggising mo, wala na yung kamay mo, sasabihin mo ba sa kamay mo, ay wala na yung kamay? Ganon ka ba mag-react? Hindi. Ay! Yung kamay ko! Saan yung kamay ka? Sa church, minsan ganon tayo, parang pag nawala yung kamay, wala na siya. Okay, tuloy lang buhay. No, we belong to each. Nakukuha po ba? Dapat may bigat yung kapatid.
Dapat may timbang, may halaga, may value. Okay, i-try nyo po ito. Try nyo lang mamaya. Yung mga kapatiran, lalo yung mga kilala nyo na, tanungin nyo ba't hindi sila nakapunta sa church? Kapatid, wala ka yata sa church kanina. Buti natanong mo. Mabigat ka sa akin eh. May halaga ka sa akin. No? Try nyo po yun. Ano? Paramdam nyo sila na mayroon silang bigat. Huwag lang sa gusto nyo, sa lahat. Okay? Ephesians 4:15-16. No, we will speak the truth with love. We will grow to be like Christ in every way. He is the head. Who is the head? And the whole body depends on Him. Ito po, pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. The whole body depends on Him. All the parts of the body are joined and held together, with each part doing its work. This causes the whole body to grow and to be stronger in love. Kaya po, one body, one love. Because one body means we belong to the head who is Christ, and Christ, God is love, and that love is transferred to us. Kung anong iniisip ng ulo, yun ang ginagalaw ng katawan. Kung ang ulo natin ay punong-puno ng pagmamahal, edi yung katawan dapat nagmamahal. Nagmamahalan. Ngayon, may masasaktan, may magkakasakitan, pero as one body, we belong to each other, we will love one another. 3 punto lang po. The church is the body of Christ. Okay. The church, pakisabi nga po, the church is the body of Christ. Listen, you are not an accessory, but you are part of the body. Pag sinabing accessory, ayan, may sing-sing tayo, may relo tayo, may hikaw. Ano pa yung mga accessory? Yung pustiso, ano pa? Hindi na part yun eh, kasi ano na yun, nilalagay. Ano pa yung mga accessory? Bracelet, necklace. Okay, pansinin niyo po ito. When you go home, tinatanggal niyo lahat yung... Pero meron po ba sa inyo dito, pag umuwi, tinatanggal niyo yung buhok niyo? O yung utak niyo, tinatanggal niyo ba? Yung tenga niyo, yung kamay, yung paa, tinatanggal niyo ba yan? No! Your body always go with you wherever you are. Ano po yung tinatanggal natin? Accessory. Church, wala pong accessory dito. Lahat tayo parte ng katawan. Wala tayong tatanggalin. Hindi po nagtatanggal ang inyong lingkod. Kung meron man, si Lord po gagawa nun. Meron mga sabi nun, si Pastor, tinanggal kami, it's kami. I never do that. I never do that. Hindi po ako nagpapaalis ng simbahan. Hindi po ako nagpapalabas ng simbahan. Papasok, pwede pa. Demonyo palalabasin ko. Ay, kaya pala pastor pinaalis mo. Wala pong demonyo sa church. Amen? God made us part of the body so that we will not let go of each other. So that we will never let go of each other. Ganun dapat po mag-isip ang nasa church. Hindi ko bibitawan yan. Parte ako niyan. Hindi yan accessory. Kaya lang yung problema, yung iba, ang tingin nila sa iba, sa simbahan, dumi. Hindi kailangan. Accessory lang. Kaya tinatanggal, inaalis nila sa buhay nila. When you become part of the church, you must never remove somebody from your life. I tell you this. Huwag na huwag niyong iisipin na pwede niyong tanggalin yung tao sa buhay niyo. Pinag-isa ka, tinawag tayo ni Lord, magsama tayo hanggat gusto ni Lord. Kasi ang totoong part ng body, hindi natatanggal. Hindi magpapatanggal. So pag natanggal, pag umalis, hindi part ng body. Ng local church, kako pala. Pero kung pag-pray natin, pupunta sila sa ibang church, nasa big church. Kaya lang bago lumipat, nagpatawad sana muna para mapunta pa rin sa langit. Pwede naman pong lumipat, pwede pong magpaalam. Makipag-ayos lang kayo. Huwag yung parang lumalayas na lang. Baka may plano po sa inyo Pagpe-pray ko kayo na kunin na kayo ni Lord.
Now, literally, you are not an accessory. Hindi ka ganun create ni Lord para pampaganda lang sa church. You are part of the body. Hindi ka make-up na dinadagdag lang sa church. Parte ka talaga ng church. Okay, number 2. The church is the unity of believers. This is not the building, the unity of believers. Lahat po ba nakausap ko dito naniniwala sa Diyos? Okay. So if you are united, if we are united as believers, then you must not just be coming, but you must be engaging. Hindi lang po tayo pupunta, pero dapat tayo ay makikiisa. Okay, may sasabihin po kasi inyo, magkaiba po ang nakikisama sa nakikiisa. Pwedeng sumasama ka, pero hindi ka nakikiisa. For example, I will give you. You don't understand the meaning of church. Because when you say church, you unite. Ay, may prayer. Basta sasama lang ako pagka may oras ako. Pero hindi ako makikiisa pagka nagtawag sila. Pag-trip ko lang. Because some people understand church as convenience to come, but not discomfort to engage. Kasi kapag nag-e-engage, may discomfort na. Pero pag pupunta ka lang, komportable ka. Just like Sundays, this is a very comfortable place to be. Yung komportable ka na uupo kayo dyan, naka-aircon, makikisama kayo. Paano pag may barangay blessing? Napupunta tayo sa isang barangay, magpapapawis tayo, magbubuhat tayo, maglilinis tayo. Ay, pastor, makasasama na lang ako pag may kainan. Pero hindi ako makikiisa. You see, we don't understand church. Ay, may offering pala para sa, pwede palang makishare kapag kaganyan. Sila na lang, basta sasama ako pag may kainan. Hindi ako makikiisa. You see, we don't understand church. Gusto natin yung ibang parte lang ang gumagalaw habang ikaw, kaya naman nung kaliwang kamay yan eh. Paano kaya kung dalawang kamay ang magbuhat? That is the church. We do not just come. We engage. Mga kapatid, kung in a study po, only 10 to 20% are engaging in a church, in a study, long-term study. Pagdating sa giving, 10 to 20%. Yes. Nung may mga records pa po tayo noon, I saw that. Ganon din po sa serving, 10 to 20%. Sabi ko, Lord, grabe pala kung 100% gagalaw talaga sa church. You know what? You will experience breakthrough only not when you come, but when you engage. Church, gusto nyo ba lumago? Try to engage. Pag may prayer, pag may mga mentoring, lalo kapag may service, yung magsaserve tayo, yung magtuturo tayo, yung magbabarangay tayo, yung magigiving tayo, try ninyo sumama doon. Nang lumaki yung mga spiritual muscle ninyo. Sabi nung iba, Pastor, kaya na nila yan. Yung mga kabataan, marami pang lakas, maraming oras, ako konti na lang. Baka kukunin ka na ni Lord niyan pag ganyan. Talagang pinapakonti mo eh. Pwede mo bang isipin na marami ka ring oras para mag-serve kay Lord? Kesa yung maraming oras sa ibang bagay. Alam niyo po ba, isang araw, ang eternal life natin, magsuserve lang tayo kay Lord, mag-worship lang tayo kay Lord. Ba't hindi pa nung buhay ka? Yun na nga, Pastor, nung buhay kasi ako, hindi ko naririnig. Ito na nga, pinaparinig ko na sa inyo. Ito ginawa ng iba. Ito ginawa ng iba. Alika dito, Bro Arvin. Ito, malaki katawan ni Bro Arvin eh. Magsuserve tayo. Church mo to ha. Dito ka sa taas, bro. Whole body. Church tayo. Okay. Kanang kamay lang. Sabi niya, yung kanan lang. Yan. Mag-serve tayo. Yung kanan lang yung gumagalaw. Yung kaliwa, ayaw. Okay. Kasi kaya na daw nung kanan. Tama naman. Kaya naman nung kanan. Kaya naman ng iilan lang. Totoo po yun. Kahit na hindi po gumalaw yung kalahati sa inyo, gagalaw pa din yung kalahati. Sige, lumakad ka yung kanan lang na paa. Hindi, kaya pa rin. Sige, try mong mag-move forward na kanan lang. Kaya pa rin. Kahit hindi tumulong yung kabila, mag-isip ka kalahating utak lang. Kaya pa din. What I'm saying is this, kahit hindi po mag-engage lahat sa church, gagalaw pa rin ang church.
Pero what I want to tell is, kailangan nating lahat gumalaw. You see, pwede pong gumalaw, pwedeng kumilos. Ang church na ilan lang, kahit nga daliri lang, gagalaw pa rin yan eh. Pwede rin ang nagbibigay lang kalahati, pwede pa rin. Pero alam niyo po, mas masarap po kung nagtutulungan lahat. Pastor, iba yung kaya kong gawin. Yun na nga, naintindihan po ng Diyos, iba't iba daw yung ating kayang gawin. Pero hindi ibig sabihin, wala kang magagawa. Don't just come at engage. Lastly, the church is the mission center of heaven on earth. Alam niyo po bang may mission ang Diyos sa lupa? Kaya nga niya pinadala po si Adan at si Eva dahil hindi siya ang gagawa. Tao ang gagawa. So the mission center of the Lord on earth is the church. So ang church po natin ay may mission. And this mission we'll talk about sa following Sundays. But ito po yung point niya. We are not called just to receive, but we are called to give. Hindi lang po tayo tatanggap. Tayo po ay magbibigay. Our life as a church was not built, meant, or called by God para magre-receive kayo doon ng message, magre-receive kayo doon ng pagkahaing spiritual, magre-receive kayo doon ng pagmamahal, magre-receive kayo doon ng wisdom para mabuhay kayo. No. That's only the middle part of it. But the result of receiving the message, the gospel, the spirit, the grace, the forgiveness is so that we can pursue and continue the mission of the Lord na binigay niya sa ating lahat from the beginning. Mga kapatid, you as part of the church are called the body. Anong mangyayari sa katawan pag hindi gumalaw? Sa muscle po, mag-a-atrophy po siya. Liliit po yung muscle. Hanggang isang araw magmamanhid po siya. Hanggang isang araw wala na po siyang mararamdaman. Mamamatay na. The same as with the church. We are all parts of one body. We are different parts. Kailangan igalaw po natin sa misyon na pinagkaloob ng Diyos. Ang buhay na yan. Yung katawan, kung anong parte ka man. But this is the thing. We have a part in the body of Christ. May parte ka. Pakisabi sa atin mo, may parte ka. Application, as we end. Please say this with me. I am not just a church attender. But, pangalawa, sabihin niyo po to, I am part of the body of Christ. Okay, don't just be an accessory in the church. Don't just be an attender in this church. Be a part of the body of Christ. Pag gumalaw po ang katawan, sumama tayo. Pag may gagawin ng katawan, makiisa po tayo. Because we are part of the body of Christ. And lastly, number 3, I am willing. Say, I am willing to love and support my church. Mga kapatid, this is a call from the Lord. From what the passage says, from what we have read, hindi dapat po natin isawalang bahala ang katawan ni Kristo. Kung paanong inaalagaan ninyo ang mga sarili ninyong katawan, marapat lang na makiisa tayo sa pag-aalaga ng katawan ni Kristo na pinagkaloob niya sa atin. Ano po yon? Ang ating church. Local church at yung big church. Magkaisa po tayo. Makiisa po tayo. Magkaroon po tayo ng love and support para yung gawain o yung gagawin ng katawan na ito hindi nag-aagaw, hindi mabigat. Tutulong tayo. Pwede naman gumalaw talaga isang paa, pero mas madali po yung dalawa. Pwede naman mag-serve talaga isang kamay, pero mas madali po yung dalawa. Pwede naman mag-isip yung katiting lang ng utak, pero mas madali mag-isip kung gumagana buong utak. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon.